Welcome to Kuya Real Talks podcast. Moving to another country is like playing a new game and you are in level 1. Okay, so I made that, hindi siya quote guys Hindi siya worthy na maging quote. Pero isa siyang sentence na mas mapapadali ako na i-explain kung ano nga ba yung pakiramdam ng isang tao na kamumove lang sa isang foreign country. Okay. So, for today's episode, ang pag-uusapan natin ay about moving to another country or migrating to another country. And first of all is gusto ko munang magbigay ng konting background sa ano nga ba yung pinagdaanan ko last year sa pag-move ko dito sa New Zealand. So, back in 2023, month ng May is yun yung nag-move kami dito ng sister ko sa New Zealand. And that time, yung pag-move ko dito is, hindi talaga siya, parang napaka-unexpected, okay? Kasi, I remember that time ay bago yung pag-move namin dito, which is yung nasa Philippines pa kami ay, nag-aano pa ako nun, sobrang gala pa ako sa Pilipinas, okay? I'm always with my friends, ganyan. I'm exploring ba, yung teenage years ko, yung remaining teenage years ko. So, nag-explore ako ganun. Then, ayun nga, biglang suddenly, yung matagal na naming hinahantay na ma-approve na visa, which is akala ko hindi na siya darating, biglang na-approve. And my parents want na, as soon as possible, ay makapunta na agad kami dito. So, yun. So, parang biglaan talaga. And, hindi ako prepared, okay? Hindi ako prepared, tapos hindi ako nag-prepare. Tama ba yun, yeah? Hindi ako nakapag-prepare talaga. I was like, okay, mag-move na kami sa ibang country. So, ang iniisip ko na lang nun is, gagawin ko na lang lahat ng gusto ko dito sa Pilipinas na gusto ko pang ma-experience. And ayun, ganun yung ginawa ko. So, I wasn't prepared. And doon na tayo papasok sa mga bagay na dapat na i-expect mo sa pag-move mo sa bagong country. Okay? So, the first is, it's not what you think it is. Okay? Kasi, we have this thought na parang nangangarap tayo, parang most of us Filipinos ay nangangarap tayo na mabuhay sa ibang bansa. Hindi pa man natin nararanasan na mag-move sa other country, ay niro-romanticize na natin yung magiging buhay natin doon. Okay? We were like, pag nasa ibang bansa ako, I'll take pictures, magsusot ako ng mga ganitong damit kasi iba yung weather, ganyan. Tapos punta ako sa mga ganitong lugar. So, it's very easy to think that way kasi yun yung mga magagandang gawin sa pag-move mo sa other country, okay? Yung parang, yun nga, niro-romanticize natin yung buhay natin sa ibang bansa. Now, hindi siya masama, pero ang masama is kapag ayun lang yung iniisip mo, okay? Kasi, kapag ayun lang yung iniisip mo, hindi mo marirealize or mawawala sa isip mo na, okay, pag-move pala ng ibang country, meron nga palang mga mahihirap na parts. That's why, it's not what you think it is. Okay? Kasi, parang hindi ganun kadami yung content sa social media na pinapakita yung hirap ng pag-move sa ibang country. Because social media is most ng mga pinopost doon is mga highlights, okay? Yung mga magaganda or pleasing and masasayang moments. And ganun din. Yun din yung pinapakita ng mga taong nag-move sa other country. Na ayun yung akala ng madami na ayun yung buhay nila. Okay, so para bang, yun nga, pag iniisip nung iba
Na, ayun, nakapag-move na siya sa ibang country. Parang, ang saya na ng buhay niya. Siguro ang dami niya ng pera, mga ganyan-ganyan. Tapos ang ganda ng damit niya, ang ganda ng places na pinupuntahan niya. Pero, hindi lang yun, guys. Okay? Mas, parang sinasabi ko sa inyo, mas madami yung mahihirap na kailangan mong pagdaanan as you move to another country. And next is, isa sa mga dapat mong expect you'll be clueless kung saan ka bibili ng pagkain. Okay? Napakasimple, okay? Parang ang babaw. Pero, based from my experience, nung pag-move ko dito sa New Zealand is, halimbawa there was a time na nagugutom ako or parang nagkikrave ako sa something. And, yung pag-crave ko na yun, hindi ko talaga maisip. Like, paano ko mabibili to? Saan ako bibili? Okay, now, I'm lucky enough na yung pag-move ko dito is meron na akong mga relatives. Okay, kasama ko yung mama ko. Now, imagine, kapag ikaw lang mag-isa, nag-move sa ibang country, and nagutom ka. First of all, yun nga, hindi mo alam kung saan bibili ng pagkain. For example, gusto mo ng bread. Saan ba bibili dito? Meron bang walking distance na mabibilhan ko ng bread or kailangan ko pa bang mag-bus, mga ganyan-ganyan. So, yun pa lang, parang pagkain pa lang, like, saan ako kukuha? Okay? And parang ang babaw, pero guys, nasabi ko sa inyo, kaiba yung feeling na hindi mo alam yung bibilhan mo ng pagkain. Unlike sa Philippines na dun lang sa kanto or minsan nga naglalako, diba? Sila na mismo yung lumalapit sa'yo. Pero dito kasi wala. Okay? So, yun. You'll be clueless kung saan kukunin yung, saan ka bibili ng pagkain. Next is, yung transport system. Masyashock ka talaga. Okay? So, share ko lang is, nung nasa Philippines ako, bago ako mag-move dito is marunong na ako mag-drive. Now, hindi pa ako inaalaw na mag-drive ng mga relatives ko dito sa New Zealand kasi nga, mas mahigpit sila sa traffic rules, and yung driving seat ay nasa opposite, okay? So, baka medyo malilito kayo pag naglipat, ganyan-ganyan. Tapos, sa transport system, sa public, okay, dito sa New Zealand is mostly nakabus ang mga taong hindi nagkokotse. Okay? And ang nakaka-shock lang is meron kasing mga bus stop dito. For sure, familiar na kayo doon. Sa mga first world countries, bus stop talaga. And kailangan mo mag-walk from your house to the bus stop kung malayo ka. Okay? Kung hindi paglabas ng bahay mo may bus stop na agad, kailangan mo pa maglakad. And that's what we did. Naglakad kami, ganyan. Ang nakaka-shock lang kasi is medyo nakakalito. Medyo nakakalito kasi unlike sa Philippines na parang yung ruta ng mga bus or ruta ng mga jeep is parang nasa isang kalsada sila. Tapos diretso, okay, hindi sila paliko-liko somewhere. But dito sa New Zealand is kung saan-saan sila lumiliko. And nakakalito yun sa una kasi hindi mo alam kung dito ka na bababa or yung nakikita mo bang bus stop ay magi-stop doon yung bus or lalagpasan niya yun or liliko bigla. So, nakakagulat. So, medyo overwhelming kasi hindi mo nga alam kung paano pa sumakay-sakay sa bus. Tapos yun nga, sabi ko kanina, hindi mo rin alam kung saan kukuha ng pagkain. So, parang pag nagsabay yun, hindi mo alam kung saan kukuha ng pagkain. Tapos, hindi mo pa alam kung paano pupunta doon once na malaman mo na kung saan kukuha ng pagkain. So, parang, ang hirap kasi, yun nga, super clueless. And especially, dun sa mga tao na mag-isa lang na nag-move sa ibang country. Tapos, isa pa sa dapat mong expect ay you'll be a dead kid. Now, what's a dead kid? Based sa aking pagkakaintindi, ang dead kid is someone na walang kaibigan, walang kakilala. Okay? And that feeling, mafe-feel mo talaga na you're lonely. Tapos, wala kang connection
So, if that happens, apektado na naman yung first two na sinabi ko na dapat mo expect. Hindi mo alam kung paano kumuha ng pagkain, hindi mo alam kung paano sumakay ng bus, tapos wala kang kakilala. So, paano mo malalaman? Thankfully na lang na we're now living in the age of information. So, meron na tayong Google. Okay, so search mo dun talaga. Paano ba pupunta dito? Paano pupunta sa ganyan? And, ayun. So, ayan yung parang mga simpleng bagay pero pag naranasan nyo guys, parang super overwhelming talaga. Super na over pa, di ba? That's how I describe the feeling. Now, next is, yung wallet mo ay mawawalan ng pera. Okay? Yung wallet mo, like, sa Philippines, baka sanay ka na, like, meron nagpapadala sa'yo. Okay, binibigyan ka ng magulang mo. Now, pag move mo dito, wala kang pera at hindi mo alam kung saan kukuha ng pera. Especially, kung nag-move ka dito na wala ka pang trabaho. Unlike the other people na they move here under work visa and meron na silang employer. So, meron na agad silang source of income. Pero, sa amin, ang na-experience namin is nag-move kami dito at wala kaming pera. And yung feeling na akala mo, or yung thought na akala mo, pagdating mo dito is meron ka kaagad na pera or malaki agad yung pera mo, pero hindi ganun. Okay? So parang, let's break that stereotype na, or let's break that belief na yung mga taong kamumove pa lang sa abroad or nasa abroad is meron agad silang pera. Okay? Kasi guys, wala talaga. Okay? Naranasan ko yun na yung wallet ko walang pera. Tapos, wala pa akong bank account. Then, binigyan ako ng pera ng magulang ko, which is, tanda ko ang unang binigay nila sa akin is $50. And magugulat kayo na yung $50 na yun is hindi pala ganun kalaki. Hindi pala ganun kadami yung pwede mong mabili. Okay? So, yeah. Isa yun. Magugulat ka na, ano ba to? Hindi ko na alam kung saan kukuha ng pagkain. Hindi ko alam yung transport system. Tapos wala akong kakilala. Tapos wala akong pera. Diba? So, yun yung sinasabi ko na para ka talagang para ka nag-start sa level 1 sa game na nilalaro mo. Kasi, yun nga, wala kang pera. Wala kang resources. Hindi mo pa alam kung paano mag-level up. Hindi mo pa alam kung paano mag-ganto ganyan. So, parang very simple na analogy. Tama ba? It's a very simple na analogy. Pero, I think it explains simply kung ano yung kung anong pinagdadaanan nung isang tao na kamumove lang sa isang country. And, ayun, parang kinakwento ko siya na super light. Pero, once you experience it, guys, I'm telling you, yung akala nyong iniisip nyo na magiging buhay nyo sa ibang bansa, hindi magiging ganun, okay? You have to build from nothing. Start from zero. Okay, kailangan mong palawakin yung connections mo. Tapos, ang dami mong kailangan pag-aralan. Kailangan mong sanayin yung sarili mo sa mga gantong bagay before na makaangat ka or mag-level up yan, okay? And it will really take time and effort and the energy para malaman mo pa lang yung basics. Okay? Parang yung mga fundamentals. Tama ba yung term? Basics pa lang, magte-take na talaga ng time and energy. And I'm telling you guys, mahirap siya. Okay? So talagang saludo ako dun sa mga tao na mag-isa lang sila sa country na yon. So, it will really take mental strength para malagpasan yung first 3 months ng sa pamumuhay nila sa ibang bansa. And dapat mo ring expect that the language barrier is a real thing. Okay? Now, Filipinos, most of us is familiar sa pag-speak or familiar na sa English, 'di ba? Kasi pinag-aralan natin 'yan bata pa lang. And a lot of us are marunong din makipag-usap in English.
Now, we only use it sa Philippines sa school. Okay? Reporting, ganyan, presentation. Pero dito kasi, gagamitin mo yung language na yun sa pang-araw-araw na pamumuhay. Now, at first, kung hindi ka ganun ka-confident sa skills mo sa pakikipag-uusap is, kapag meron kang kailangan or, for example, order ka ng food sa fast food. Now, sasabihin mo pa lang yung order mo para ka talaga agad na mauubusan ng hangin. Kinakabahan ka. Feeling mo, i-judge nila yung pananalita mo o yung mga words mo kasi hindi ka sanay eh. Okay? And yun nga, pag hindi ka pa sanay, 'di ba? Unti-unti ka ring babalutin ng pagkakaba. You're nervous. Okay? Anxious. Tapos ayun nga, feeling of overwhelming. Nagsabay-sabay, tapos bigla kang makikipag-usap sa ibang lahi. So, ano yun? Parang doon. Parang ang batang nagsisimula pa lang magsalita. Okay? Na parang hindi sobrang clear nung sinasabi mo. Pero, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi naman sila ganun. Hindi naman sila ganun ka-judgmental. Okay? Like, tayo lang Filipino talaga yung masyadong mahigpit. Or masyadong nagdi-discriminate sa mga taong hindi ganun kasanay. And eventually naman guys, as you speak English more and more is mas masasanay ka na. And ayun lang, sa simula lang naman siya. Okay? Basta confidence. Yun. Give yourself some time and allow yourself to make some mistakes as you speak to these other nationalities. Pero eventually, yeah, masasanay ka din. Now, yun yung mga bagay na dapat mong expect. And ito naman is yung mga bagay na dapat mong paghandahan. So, these are the things that you need to prepare for. First thing is the overwhelming feeling, okay? Now, I mentioned it earlier na talagang yun yung feeling na lagi mong kasama. Overwhelming feeling, okay? Lagi yang nandyan. Matagal siya bago mawala, okay? Because everything is new. You're living in a different environment. Iba yung mga tao, iba yung lifestyle. So yeah, you need to prepare for that, okay? And I'm telling you guys, it's normal, okay? Wag mong isipin na, bakit ganito lagi nararamdaman ko? Okay, hindi naman ako ganito sa Pilipinas. Now, hindi ka talaga ganyan sa Pilipinas kasi sanay ka na doon, okay? You have built your life there. You know the people, meron ka ng foundation. And paglipat mo nga dito is wala, diba? Because you're back to zero. Now, the next thing is, one of the hardest thing na talagang kailangan mong paghandaan is homesickness. I'm telling you guys, hindi kami parang nag-e-exage sa feeling of homesickness because ang hirap niya talaga, okay? First few weeks or first few months, okay, you will always feel it. Especially kapag mag-isa ka, okay, parang lucky enough na rin sa amin na meron kaming mga pinsan dito, tita, tito, kompleto na yung family namin dito. So, nalilesen yung feeling of homesickness, but it's still there. O, diba? Marami na kami dito pero naho-homesick pa rin ako noong mga time na yun. And I'm telling you guys, hindi nyo siya maiiwasan, okay? There's nothing you can do sa homesickness. You just have to feel it. Or kailangan mo siyang pagdaanan, ganyan. So, expect that, paghandaan nyo yan, okay? Sa mga tao dyan na mag-move pa lang sa ibang country, okay? Mararamdaman nyo talaga yung homesickness. So, walang exemption dyan. Lahat tayo makakaramdam nun. And, isa pa nga, sa dapat mong paghandaan is, most of the time, you feel dumb and stupid. Dahil nga sinabi ko na rin kanina yung mga bagay na dapat mong expect, yun na nga, mafe-feel mo na ang tanga-tanga mo. Wala kang alam. Okay? Wala kang kakilala. Yung mga bagay na gusto mong gawin, hindi mo alam kung paano gawin. Kasi nga, wala ka pang alam eh. Parang yun lang yung explanation, okay? You'll feel overwhelmed. You will homesick. You will feel dumb and stupid. Okay. And the next thing, or parang isa pa sa dapat mong paghandaan ay the feeling of loneliness. Now,
why am I telling you this? Baka isipin nyo na, bakit nafe-feel mo na lonely ka eh? Meron ka na nga mga kasama dyan, okay? Marami na rin naman kayong Filipinos dyan, okay? And even, mga family and relatives mo pa yun. So, I would just like to share na, I grew up mostly without my parents, okay? Yung teenage years ko, most of the time talaga, na nandito sila sa New Zealand. So, hindi ako sanay. Hindi ako sanay na nandyan sila, okay? Hindi ako sanay na lagi silang naririnig, na amoy, okay? Nakikita. Hindi ako sanay. So, mas sanay ako na kasama ko yung mga kaibigan ko. Mas sanay ako na nakikipag-usap sa kanila. And ayun. That's why I felt lonely ng mga panahon na yon. Kasi even the people na kadugo ko ay parang hindi ko pa talaga sila kilala. Okay? So parang surprise, no? Bakit? Bakit hindi ko pa sila kilala eh? Relatives ko sila. Kasi yun nga, simply is, hindi ako lumaki. Nakasama talaga sila. And you will feel lonely kasi, wala ka pa talagang kaibigan, okay? You're a dead kid nga, diba? So, ano nga bang gagawin mo sa mga bagay na yan? I will just give you some encouragement, okay? Encouraging words. First is, these feelings or these emotions are normal. Everyone felt this nung bago pa lang sila sa ibang bansa. And even those na matagal na, okay, nararamdaman pa rin to. So, don't feel bad na nararamdaman mo yung mga bagay na to kasi it will add up pa sa parang sa heaviness na nararamdaman mo. So, I'm telling you, okay lang yan. Naramdaman namin yan lahat. Now, next thing is I want to say na let time do its thing. Maybe iniisip mo na naka 1 month na ako dito pero bakit ganito pa rin yung nararamdaman ko. Okay, maybe ikaw it will take time or it will take longer for you to adjust sa ibang bansa. Now, baka isipin mo, bakit yung iba parang kinaya naman nila? I'm telling you guys, baka magaling lang sila magtago ng nararamdaman. So, let time do its thing. Na maghintay ka lang and eventually, all these things, malalampasan mo to, okay? Makakabili ka na ng gusto mong pagkain. Malalaman mo na kung saan kukuha ng ginto, okay, saan bibili ng ginto. So, hayaan mo lang, maghintay ka lang. Cause, parang subconsciously is, nagko-conform ka na sa bago mong environment. And parang the last encouragement na gusto kong ibigay is parang hold on to yourself. Hold on and believe na all these feelings, these struggles, ay eventually magiging familiar ka na sa kanila and malalaman mo kung paano mag-deal sa mga emotions and feelings na to. And parang kung may pangarap ka talaga and sa tingin mo yung bansang ito is big opportunity for you to grow, is you really have to hold on. Kasi there will be times na mapapasabi ka talaga na gusto ko na umuwi. And I'm telling you guys, I did say those words 1,000 times. Wow, exaggerated. Pero I'm just saying it kasi parang hindi ko man sinasabi, pero sa utak ko, parang, gusto ko na umuwi, gusto ko na umuna sa Pilipinas. Okay, kasi nga, ako kasi, hindi nga ako prepared sa pagpunta dito. Unlike siguro sa mga ibang tao na talaga nakapag-prepare and talagang plano nila na tumira sa ibang bansa. Pero for those people na parang yun nga, pinetition kayo ng magulang nyo. Okay, yung parang you have no choice but to move to another country, you will feel this na gusto ko nang umuwi. And feeling ko nga rin yung mga tao na talagang intention nila mag-move sa ibang country para makapaghanap ng magandang trabaho is naiisip pa rin nila yun. So what more na ikaw pa na parang hindi naman napilitan pero kailangan mo Kailangan mong
lumipat sa ibang bansa kasi nandun yung pamilya mo. So, ayun lang naman guys, parang I made it so light. Parang, hindi, siguro hindi ko masyado naparamdam yung heaviness nung experience sa pag-move sa ibang country. But, parang I let you guys na parang i-experience yun. Okay. And, gusto ko lang na i-share to sa inyo na parang nakikipagkwentuhan lang. Pero, consider what I've said, guys. Okay. Because I'm 99% sure na yung mga sinabi ko is talagang mararamdaman nyo. Hindi naman sa pinapangunahan ko kayo is basta I'm 99% sure na mararamdaman nyo talaga to. And sana ay meron kayong mga kasama. Okay, hindi naman physically nakasama. Pwede rin naman yung mga tao na nasa Pilipinas pa rin, okay? Na sasamahan ka as you feel these things, okay? Na dadamayan ka. Because, feel mo rin na na parang, parang ang hina-hina mo and parang kailangan mo lagi ng tulong or kailangan mo lagi ng attention ng ibang tao kasi hindi madali na i-bear itong mga nararamdamang to. Okay? So, yeah. I hope sa mga tao dyan na nangangarap na makapunta sa ibang bansa is makapunta kayo. And if the time comes na maramdaman nyo tong mga bagay na to, ay, yun nga, alam nyo na, na-expect nyo na, napaghandaan nyo na, and isa yun sa magandang bagay is, alam nyo na agad, kahit hindi nyo pa nararamdaman, unlike me na hindi ko alam talaga, okay. Parang wala ako ditong orientation Parang yun nga. Nasa Pilipinas, biglang kinabukasan nasa New Zealand, and ayun. And parang, thank God, nakalagpas ako doon. And I'm just sharing this para ma-less feel mo na walang nakakaintindi sa'yo at mag-isa ka. Okay, because I'm here, naiintindihan ko kayo, okay? mukha kayong dumb, mukha kayong lonely, pero I understand the feeling. Okay, I've been there, I've done that, and makakalagpas ka. So, yeah, that's it for today's episode. I hope na meron kayong natutunan, and I hope na maging maganda, maging less rough yung experience nyo as you move to another country. Okay, so I'll end this episode na. This is Kuya Real Talks, and see you in the next episode. Bye.